Good day! This is Chan of Unlimited Life. For today, kukompletohin lang sana natin yung wheel setup na binibuild natin pero nagulat kami na meron palang potential safety issue tayo marutuklasan. Kung matatandaan nyo, more than 2 years ago ay nagpalit tayo ng aftermarket wheels na Rotagrid Racing at Yokohama Advan Fleva. Usually, nagpapalit ako ng gulong every 2 or 3 years or if needed, whichever comes first. And I replace it by pair para mas balance yung tread at mas mura rin kasi siya kaysa palitan lahat ng gulong ng sabay-sabay. Tapos nag-decide na rin tayo na isabay ang pagbili ng isa pang extra Rotagrid rim para gawing spare tire. Dito na nga nagkaroon ng konting issue, pero more on that later. Bumili rin tayo ng dalawang wheel spacer para sa rear wheels. Kung mapapansin nyo, hindi pantay yung front at rear wheels natin. Para maging pantay, kailangan lagyan ng spacer. Again, optional lamang ito, pero for me, medyo mas aesthetic at mas may konting impact rin sa handling ng kotse pag may spacer. Anyway, mamaya ipapakita natin yung actual replacement, pati na rin yung before and after video ng gulong. Tapos share din natin if magkano ba ang lahat-lahat na nagastos natin dito. Ano ba yung natuklasan nating issue kaya nasabi nating puti na lang talaga. At may bonus pa, pag-uusapan din natin yung actual fuel consumption natin sa Rota. Yung updated gaano ba kalaki ang diferensya ng konsumo nito sa stock wheels. Nga pala, more than 4 years na nating minomonitor ang fuel efficiency na City gamit ang phone app and I think the numbers are pretty accurate and it will give us interesting information. Kaya abangan nyo rin yan mamaya. Bali, kinontak ulit natin si Sir Gerald Gador ng Wimp Wheels, ang ating wheel supplier. Kung matatandaan nyo, sa kanya rin natin binili yung gulong at rims ni Raven more than 2 years ago. Ang kagandahan dito, naka-order tayo ng isang pirasong Rotagrid Racing para gawing spare tire. Yes, pwede pala yon. Mga ka-Chanli, optional lang to. Hindi nyo kailangan gayahin Pero, bakit ko nga ba pinili na ang spare tire ko ay same na Rotagrid Racing din? Simple lang, gusto ko ng consistent performance at safety. Kung sakali mang magka-problema, at least same size, type at tread pattern lang yung spare tire, which minimizes the risk of mechanical issues. Very convenient din yan lalo na pag long drive. Anyway, bumili rin tayo ng spacer para sa rear wheels ng City. Kung sisipatin nyo, hindi pantay ang front sa rear wheel, para magpantay, need natin lagyan ng spacer. Again, optional lamang din to. Yes, our car will be more visually appealing dahil sa wheel alignment at wider stance. Although may konti rin namang benefits ito sa handling ng kotse. Pero sa atin lang, more on aesthetic talaga to for me. Bonus na lang yung effect sa handling. Also, bumili rin tayo ng 2 pirasong Yokohama Advan Fleva 205, 50, R16 pamalit sa luma nating gulong. Sa Bridgestone Alabang kami nagkita ni Sir Gerald, nag-meet na lang kami halfway. Taga-north kasi siya pero willing naman makipag-meet kung saan convenient sa client. Dito kami sa Bridgestone, nagpakabit ng spacer at nagpa-replace ng goma. Simple lang naman yung request ko kay Sir Gerald. Sa rings, palitan ng bago yung pinakamaraming gasgas o yung sa tingin nila ay pinaka-worst ng kondisyon. Taas yun ang gawin nating reserba sa trunk. Ganun din yung sa goma, yung 2 bago, ilagay natin sa unahan ng kotse. Taas yung kumayod na gulong ko sa likuran ay itapon na natin for safety. Tas palitan nila yung pinakapangit ng tire condition, tas yun din ang gawin nating spare tire. Please note na yung tinutukoy nating worst o pangit dito ay okay pa talaga ang kondisyon. Sabi ko nga every 2 or 3 years ay nagpapalit tayo, kaya kahit paano ay hindi pa yan sobrang laspag. Pwede pa talaga gamitin as backup tire. Bali, inabot lang kami ng less than 1 hour sa pagpili ng mags at goma. Pagkabit ng spacer at pag-align ng gulong, mabilis lang kasi nakaready naman na yung mga parts at nakaschedule na kami sa shop. Pero habang ginagawa nila yung mga adjustments, dito nga nakita yung potential issue. Yung isang rim natin na hindi na perfectly round. Possible reason daw ay nalubak ng bongga ito o ito yung rim kung saan kumayad yung isang gulong. Fortunately, sa wheel balancing ay okay pa naman. Nabalanse pa kahit may konti lang talaga imperfection. Tapos wala rin naman siyang visible crack o bent. For peace of mind, pinalipat ko na sa trunk at ginawa ko na lang spare tire. In the future, ipaparepair natin to sa mga specialized rim shops. For now, okay na muna siya sa trunk as spare. Ang importante, naka-wheel balance naman yan. Anyway, before the price reveal, pakita ko muna sa inyo yung fuel consumption ng kotse. Yung before Rota at after Rota na konsumo sa gas. Tinaga natin i-monitor yan for more than 4 years Kada pag-gas, in-encode natin sa app. Noticeable na lumakas ng bahagya ang konsumo ng Honda City noong nag-upsize tayo ng aftermarket wheel. From 14.7 km per liter sa stock wheel ay bumaba sa 13.6 km per liter sa Rotagrid Racing. Same route lang naman tayo most of the time.
Pero I want to emphasize na hindi lang naman gulong ang only reason sa paglakas ng gas kasi we may need to consider din na nagkakaedad na yung auto natin. More than 4 years na rin naman si Raven. But relying on the numbers, yes, mas naging magastos sa gasolina after the switch to bigger and wider roto wheels. This upgrade is optional. Kung tatanungin nyo ako, ang pinaka-importanting upgrade dito ay yung gulong. Lalo na kung medyo luma na yung gulong natin. As for the rims and spacers, depende na sa budget. Kung may budget kayo, go lang. Pero kung tight, okay lang naman na hindi na gawin. For me, having a spare tire that matches the others in size, type, and tread pattern ensures consistent performance and safety. Hindi mo need magmadaling pumunta sa tire shop, lalo na kung nasa alanganing lugar o oras dahil same na same yung specs ng spare tire natin. Blessing na rin nung natuklasan natin na hindi perfect circle yung isang rotary, meron pa tayong isang extra mags. Imagine kung wala yon. Now, let's talk about the cost. Inabot tayo ng 25,300 pesos in total for everything. Here's the breakdown. 8,500 pesos for a single Rotagrid racing rim, 13,000 pesos for 2 Yokohama Advan Fleva tires, at 3,800 pesos for 2 hub-centric spacers. By the way, in case you're curious, kasya pa rin sa trunk yung Rotagrid rim na ginawa nating spare tire. Ayusin mo lang yung styro para pumantay, tas mas magaan pa to kaysa sa stock wheel ng City at medyo malayo yung difference sa weight ha. Am I happy? Yes, finally natapos din. Would I recommend this setup? It really depends on your budget. Kung kaya ng wallet, go lang. Kung tight, pwede namang hindi na. At the end of the day, it's all about safety and making sure you're ready in case of emergencies on the road. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Siya Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!